Napakabuti ng Diyos, mga kaibigan, sa oras na ito. Maraming salamat po sa ating Panginoong Diyos na tayo na naman po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang maibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos. Ito po I grab this opportunity to preach the Word of God because of being so busy, mga kaibigan. Hindi na po natin hindi na i-share ang salita ng Diyos. But this time, mga kaibigan, kahit sa sobrang busy, kailangan gawin ang mga bagay na ito. So, mga kaibigan, ang very important topic na kailangan talaga nating matutunan, mga kaibigan. I have this Bible study. I taught this through English. But now, mga kaibigan, ating pag-aaralan sa pamamagitan ng Filipino na naman, mga kaibigan. Ang 5 bagay na kinakailangan para sa iyong kaligtasan. Ang 5 bagay na kinakailangan para sa ating kaligtasan. Bago po tayo, mga kaibigan, magpatuloy, tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon Hesus, sa walang hanggan naman. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, O God, na ikaw, Panginoon Hesus, ay gumabay sa akin sa oras na ito at sa bawat manonood pa, Panginoon Hesus, sa iyong salita na aming pag-aaralan ngayon. Panginoon, ang aking dalangin, ikaw ay gumabay sapagkat you have promised this, O God, that you will not leave us and you will talk to the people through us. We are just I am just your instrument, loving Savior. Salamat, Ama, sa iyong pagsubaybay. Salamat, Panginoon Hesus, sa iyong mga salita na mamumutawi sa aking bibig. Gamitin mo po ako, Diyos, at sa mga tao, Panginoon Hesus, na nakakarinig ng salita, nawa ang aking dalangin ay maintindihan po, Panginoon Hesus, ang iyong mga salita, Ama. Salamat, in Jesus Christ I pray. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa oras na ito. Uulitin ko po, mga kaibigan, ang ating topic ngayon ay tungkol sa 5 bagay na kinakailangan para sa ating kaligtasan. Ano nga ba yun, mga kaibigan? Ano ang 5 bagay na dapat nating gawin upang tayo ay maligtas, mga kaibigan? Ang una, mga kaibigan, ay kinakailangan nating ang una, mga kaibigan, ay ang pananampalataya. Una sa lahat yan, mga kaibigan. Sapagkat according sa Mark chapter 1 verse 1, kinakailangang magsasampalataya kayo sa mabuting balita. Mark chapter 1 verse 15. Ang mabuting balita ay si Jesucristo. Ito po ang aking, mga kaibigan, ito po ang aking ipinangangaral, ang mabuting balita na walang iba kundi si Jesucristo, na siya ang namatay, inilibing at muling nabuhay para sa mga makasalanan, mga kaibigan. Muling nabuhay sa Jesucristo. Ito po ang aking ipinangangaral sa inyo. Sabi dito, at isa tayo sa makasalanan, mga kaibigan, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. According sa Roma chapter 3 verse 23, lahat tayo ay nagkasala. Kung walang pananampalataya ay walang kaluguran sa Kanya. Amen. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat na sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen. Yun ang sinasabi sa Hebrews 11 verse 6, na ang tao na lumalapit sa ating Diyos ay kinakailangan mayroong pananampalataya, sapagkat hindi naman lalapit ang isang tao sa Diyos kung wala siyang pananampalataya. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesus ay walang iba, wala itong kabuluhan kung hindi natin tatanggapin ang sa pamamagitan ng pananampalataya. Importante talaga sa atin na mayroon tayo, mga kaibigan, pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang mabuting balitang ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito pala, mga kaibigan, yung pananampalataya pala, mga kaibigan, mayroon pala itong kapangyarihan. May kapangyarihan ang Diyos. Once
kapag ang isang tao ay mayroon siyang pananampalataya sa Diyos, siya ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan na ano? Kapangyarihan sa kaligtasan, mga kaibigan. At dahil dito, ang Panginoon ay pinagtibay niya ang kanyang utos sa buong sanlibutan na sinasabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Amen. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, yan ang sinasabi, mga kaibigan, sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. Kailangan po, mga kaibigan, kumpleto ang sumasampalataya, unang-una, at mabautismuhan. Sabi dito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Praise the Lord. Ako'y naniniwala na ayaw mong parusahan, at kung maggagayoy, bakit ayaw mong tanggapin ang Panginoong Hesus upang iyong tagapagligtas? Bakit hindi natin tatanggapin si Jesus Christ na siyang ating tagapagligtas kung gusto natin na maligtas? So, ibig sabihin, kailangan natin talagang sumampalataya. Number 1 po tayo, mga kaibigan. Yun ang first step of salvation. First step yan, mga kaibigan, na hindi na tayo mag-atubili pa. Next na step is, ang ikalawa, mga kaibigan, ay ang, praise the Lord, ang pagsisisi. Pagsisisi sa ating mga kasalanan, mga kaibigan. Kailangan talaga nating magsisi. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Amen. So, sa ating mga buhay pala, mga kaibigan, ang Diyos pala ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang tayo magsisi. Ma-realize natin may mga dumarating na mga problema sa ating mga buhay na minsan ay wala na tayong dahil sa problemang iyon, mga kaibigan, nawawala na tayo ng pag-asa. Ngunit kung tayo ay lumalapit sa Diyos at ma-realize natin, ating mapagtanto ang ating mga hindi kanais-nais na ginagawa sa Panginoon, lalo mga kaibigan, kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, o sa buong buhay natin, mga kaibigan, wala tayong panahon sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, napakalungkot po ng ating Panginoong Diyos. Kaya importante po talaga, mga kaibigan, na pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Ang Diyos, sinasabi ng iba, mga kaibigan, na ang Diyos ay mabait. Kahit ang tao ay nagkakasala, okay lang sa Kanya. Mga kaibigan, yun ang sinasabi ng mga tao. Na kahit ang tao ay nagpapatuloy sa pagkakasala, okay lang sa Kanya. Hindi, mga kaibigan. Ngunit, mga kaibigan, gumagawa ang Panginoong Diyos ng mga sitwasyon sa ating mga buhay upang, mga kaibigan, bakit, mga kaibigan, gumagawa siya ng ang mga pangyayari sa ating mga buhay, ginagawa ng ating Diyos, lahat ay ipinahintulot ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, dahil may ibig siyang iparating sa atin. Ano yun, mga kaibigan? Ang pagsisisi. Gusto ng ating Diyos na ma-realize natin ang ating mga kasalanan. Paano natin, mga kaibigan, masasalamin ang ating sarili kung ano ang mga kasalanan, mga kaibigan? Mamaya ating matatalakay ang mga bagay na yan. Kaya nga ang Panginoon ay nagsabi, hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Praise the Lord. Yun ang sinasabi sa Biblia according sa Luke chapter 13 verse 3. Sabi yan sa Biblia, mapapahamak din. Yung hindi, mga kaibigan, talagang tandang padamdam, mga kaibigan. Praise God. Sabi dito, hindi. Sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikdan. Hindi lang magsisi, mga kaibigan, hindi lang magsisi, kundi talikdan. Talikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Mapapahamak tayo, mga kaibigan, kung hindi natin tatalikuran ang ating magsisi,
yung pagsisisi is realization sa ating mga kasalanan. Nakikilala natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan, mga kaibigan, ng Bible. Isinasalamin. Ang Biblia kasi, mga kaibigan, inihahalimbawa siya ng salamin. Yung salamin, once tayo ay humaharap sa salamin, nakikita natin ang ating mukha. Kung mayroong bang hindi ka nais-nais. Yun din, mga kaibigan. Kung gusto natin, mga kaibigan, na masalamin, makita natin ang ating mga kasalanan, ating pong babasahin ang Biblia upang ating malaman kung ano ang mga kasalanan na ating nagawa, mga kaibigan, upang ito'y mapagsisihan natin, mga kaibigan. Praise the Lord. So yun ang sinasabi, mga kaibigan, na dinadiagnose natin ang ating sarili. Dinadiagnose kung alin ba, ano ba, katulad sa paaralan, mga kaibigan, once sa opening ng klase, mga kaibigan, mayroong kaming tinatawag na diagnostic test. Tinitingnan kung ano na ang kalagayan ng mga bata. Gayon din, mga kaibigan, sa ating mga buhay. Tinitingnan, sinasalamin natin ang ating mga buhay, ang ating mga sarili, kung ano ba ang mga kasalanan na ating nagagawa sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya, mga kaibigan, I am encouraging everyone, mga kaibigan, na talagang basahin po natin ang Biblia. Ngayon, mga kaibigan, dahil sa high-tech na yung panahon, mga kaibigan, we can, praise the Lord, we can download the Bible, mga kaibigan. Just go to Google and search Bible. You can download it, mga kaibigan, upang mabasa natin, mga kaibigan. Kaya I am encouraging po, mga kaibigan, upang masalamin natin ang ating sarili kung ano pa ba ang ating mga kasalanang nagawa na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kasi sinasabi, ulitin ko, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang na magsisi kayo't talikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Praise God. John chapter 13 verse 3. Ang sabi ng Diyos ay ganito, mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniwala na mamamatay nga kayo. Sabi dito, mga kaibigan, kung hindi tayo manampalataya kay Jesucristo, kay Jesus Christ, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Ano ang tinutukoy na kamatayan, mga kaibigan? Yun ang tinutukoy sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nangniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun ang pinaka-importante, sabi dito, mga kaibigan, na kung hindi tayo maniwala, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi dito, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya. Noong unang panahon, binaliwala lang ng ating Panginoong Diyos na hindi natin siya nakikilala. Praise the Lord. Sa nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya. Hindi lang yung binaliwala lang ng Diyos na hindi siya kinikilala ng mga tao. Ngunit ngayon ay inutos niya na lahat ng tao sa bawat lugar, tingnan natin, mga kaibigan, na lahat ng tao, no exemption, lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi. Yun ang sinasabi sa Gawa chapter 17 verse 30. Lahat ng tao sa bawat lugar, sa buong mundo, sa buong sanlibutan, mga kaibigan, lahat ng tao, no exemption. Lahat ng tao ay gusto ng ating Diyos na magsisi sa mga kasalanan. Sapagat ang tao ay nagkasala buhat pa kay Adan at Eva, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Noong una pang panahon, mga kaibigan, nagkasala na ang tao. The first sin, mga kaibigan, na ginawa ni Adan at Eva. And we have inherited that, mga kaibigan. Na-inherit natin yan, mga kaibigan, yung kasalanan. Kaya, mga kaibigan, hallelujah, ganun na lamang ang pagsinta ng ating Diyos, mga kaibigan, na sa bawat pagkakamali
ng tao ay mayroon siyang kaparaanan upang ang tao ay maligtas. Ngayon mga kaibigan, sa ating kapanahunan, maliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kaya mga kaibigan, sabi diyan mga kaibigan na maliban na kung hindi tayo manampalataya sa Ebanghelyo, hindi tayo manampalataya kay Jesus Christ, mga mamatay din kayong lahat, mga mamatay sa kasalanan. Bakit mga kaibigan, mga mamatay sa kasalanan? Dahil si Jesus Christ ang gamot sa ating kasalanan. Para matanggal ang ating mga kasalanan, mga kaibigan, ay lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit nagpapako si Jesus Christ doon sa krus? Wala bang halaga ang mga bagay na yun? Mayroon bang sinayang lang ba niya ang kanyang buhay dahil sa kung anong dahilan? Mayroon talagang pinaka-importanting dahilan kung bakit ang ating Panginoong Diyos, si Jesus Christ, ay napako doon sa krus. Pinasan ang napakabigat na krus dahil mga kaibigan sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya importante mga kaibigan na tanggapin natin si Jesus Christ sa ating mga buhay upang mga kaibigan tayo ay maligtas. Pinaka-importante sa lahat mga kaibigan. Yun ang sinasabi. Sa kanyang pangalan na si Jesus Christ, Jesucristo, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Lahat ng bansa, according sa Luke chapter 24 verse 47. Yun ang sinasabi sa Biblia na sa pangalan, dalawa po ito mga kaibigan, sa kanyang pangalang Panginoong Jesucristo ay dapat ipangaral. Yun ang ipinangangaral ko sa mga tao ngayon, na dapat ipangaral si Jesucristo sa lahat ng bansa. Ipangaral ang kanyang pangalan. Kaninong pangalan? Si Jesus Christ, pangalan ni Jesucristo, at ang kapatawaran. Ipangaral ang pangalan ni Jesucristo dahil ang pangalan ni Jesucristo ay mayroong kapatawaran ng kasalanan. Yun mga kaibigan, dapat na ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Ang pagsisisi ay hindi pagkukumpisal. Ang pagsisisi ay hindi pagkukumpisal o paghahayag ng kasalanan lamang. Oo nga mga kaibigan, sabi sa Biblia mga kaibigan, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Ang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit ang nagiiwan, whosoever forsaketh them, confesseth and forsaketh, dalawa po ito mga kaibigan. You confess your sin to God, to the Lord, and forsaketh. Forsaketh means pag-iiwan ng mga kasalanan. And forsaketh them shall have mercy. Amen. So, magkakaroon tayo mga kaibigan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan kung ating iiwanan ang ating mga kasalanan, ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi pagkukumpisal o pagpapahayag ng kasalanan lamang, bagkus ito'y pagpahayag at pagtalikod sa lahat ng kasalanan. Sa mga bisyo, mahalay na pamumuhay, masamang pag-uugali, at sa lahat ng hindi pagsunod ng kautusan ng Diyos na siyang sinasabi ng pagkakasala at hindi na muling gawin. Ito ang tunay na pagsisisi according sa Kawikaan o Proverbs chapter 28 verse 13. Yun ang sinasabi ko kanina na he that forsaketh, he that confesseth his sin shall not prosper, but he that covereth, I should say, he that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Amen. Yun ang sinasabi sa Kawikaan 28 verse 13, na alalakad na may bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na
ng bago. Yun ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kapag nandyan na tayo kay Jesus Christ, mayroon tayong tinatawag na panibagong buhay. Mayroon tinatawag tayo na new life, bagong buhay, mga kaibigan. Yun ang sinasabi sa Biblia. So, kinakailangan ang palaging pagdalo sa pagtitipon o pagsamba, palaging pagpupuri, palaging nagpupuri sa Diyos, according sa Hebrews chapter 10 verse 25, yun ang sinasabi, not forsaking the assembly, hindi pagpapaliban ng pagkakatipon, kasama ang ibang mananampalataya sapagkat ang masamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Dapat pinipili po natin, mga kaibigan, ang ating mga kinakasama, mga kaibigan. Yung mga tao na mayroon ding takot sa ating Panginoon Diyos. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, ang pagtitipon sa gawain ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Dahil doon, pinag-uusapan po ang salita ng Diyos. At doon, mga kaibigan, we are shapen with the Word of God. Na tayo po, mga kaibigan, ay nababago dahil sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yun, mga kaibigan, ang ating ikalawang paraan ng kaligtasan. Ang ikatlong paraan po, mga kaibigan, ay ang bautismo sa tubig sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. But this is very important, mga kaibigan. Bakit, mga kaibigan? It is very biblical, mga kaibigan. So, yun ang sinasabi sa Biblia. Sa Mark 16, according, mga kaibigan, sa Mark 16, verse 16 to 16, ang Panginoon ay nag-utos sa kanyang mga alagad na nagsabi, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang sa lahat ng tao ang magandang balita. Yon, mga kaibigan. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan, mga kaibigan. Clear, very clear po ang sinasabi sa Biblia. Inutusan, mga kaibigan, ng ating Panginoong Diyos bago siya, mga kaibigan, pumunta sa langit, mga kaibigan. Inutusan niya yung mga apostoles, mga kaibigan, na ipangaral ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. And, mga kaibigan, hindi lang po, imagine, mga kaibigan, buong sanlibutan. When we say buong sanlibutan, ang tanong natin ngayon, na napangaral na ba ng mga apostoles na ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, mga kaibigan? Na kunakuan pa, waray-waray pa, nalukop na ba ang bugos nga kalibutan, hapagwalihan pulungan Ginoo? Ang salita ng Diyos ba ay naipangaral na sa buong sanlibutan ng mga apostoles? Hindi po, mga kaibigan. Ganito po yun, mga kaibigan. Sabi sa Biblia, sa Gawa chapter 1 verse 8, and whenever we receive the Holy Spirit, sabi doon, and you shall receive the power of the Holy Spirit. When the Holy Spirit will come upon you, you shall be witnesses. You shall be witness. Pwede na tayong makapangaral kung tayo po, mga kaibigan, ay nakareceive ng Holy Spirit ng ating Diyos. Ano ang Holy Spirit, mga kaibigan? Once we are always listening to the Word of God, that is the Spirit of God, mga kaibigan, that changed us, mga kaibigan. Nagpapabago sa ating, mga kaibigan. Yun, mga kaibigan, once mapuno na tayo, mga kaibigan, ng mga salita ng Diyos, we are full with the Holy Spirit. Sa Biblia, mga kaibigan, nung na full na sila ng Holy Spirit, they waited the Holy Spirit for 40 days and 40 nights where, mga kaibigan, sa upper room of Jerusalem. They were filled with the Holy Spirit, mga kaibigan. They were filled with the Holy Spirit, mga kaibigan, and they began to speak with other tongues. They began to speak with other tongues. And sa pagkakataon na yan, mga kaibigan, mayroong power, mayroong tapang na ipinangaral, mayroong tapang na ipinangaral ni Apostol Pedro ang salita ng Diyos. Kaya sinabi nga, mga kaibigan, ng mga tao, mga lasing siguro ang mga ito. Bakit ganito ang kanilang sinasabi? Bakit nagsasalita sila ng ibang
ka. Pero mga kaibigan, matapang na ipinangaral ni Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pablo, hindi kami mga lasing, kundi kami puno ng Holy Spirit. Pinangaral niya si Jesus Christ, si Yesu Kristo na ipinako sa krus. Ito ang may siya ang may hawak ng hadis. Siya ang may hawak ng buhay, mga kaibigan. Pinangaral niya, mga kaibigan. At dito, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pangalan ni Yesu Kristo, mayroong kapatawaran ng kasalanan. Yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mayroong karapatang mangaral ang isang tao when he or she is filled with the Holy Spirit, mga kaibigan, upang kunhawaray-waray pa malukop ininbugos na kalibutan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Upang ang buong sanlibutan ay mapuno ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia sa Mark 16 verse 15 to 16, mga kaibigan. Praise God, hallelujah. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi ay parurusahan. Ang salitang bautismo sa salitang Grego ay baptizo. Yan, mga kaibigan. Baptizo po sa Greek word ang bautismo or baptism. Sa English, baptism. And sa Greek word baptizo, yun ang sinasabing baptism. In English, sinasabi talaga dyan, mga kaibigan, immersion. When we say immersion, immerse. Hindi lang po sprinkling, kundi immersed in water. Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin ay ipailalim o ilubog sa tubig. Kaya ang Panginoong Hesus, yan, mga kaibigan, yun ang pinaka very best example na nangyari kay Jesus Christ noong panahon na nagbakta siya, hawaray-waray pa. Siya ay naglakbay ng 105 kilometers papuntang Ilog Jordan, sapagkat galing siya sa Galilee. Naglakbay siya ng 105 kilometers papuntang Ilog Jordan, mga kaibigan, sapagkat doon sa Ilog Jordan, nandoon po si John the Baptist. Bakit, mga kaibigan, wala bang tubig doon sa Galilee na pwedeng isang basong tubig na sprinkling kay Jesus Christ? Yun, mga kaibigan. Dito, mga kaibigan, ating malalaman dito, may verse sa Biblia, mga kaibigan. Yun ang sinasabi dito sa Matthew chapter 3 verse 13 to 16, mga kaibigan. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya ang Panginoong Hesus ay lumakad ng 105 kilometro upang magpabautismo kay Juan Bautista doon sa ilog ng Jordan. Bakit doon sa ilog? Wala bang tubig na sa kanilang bahay o maging sa kanilang bahay, I should say, o sa dalanginan o sa simbahan? Kahit isang basong tubig man lamang meron, ngunit dahil sa salitang bautismo ay kinakailangang ipailalim o ilubog sa tubig, at aahon mula sa tubig, katulad ng ating Panginoong Hesus nang binautismuhan siya ni Juan Bautista. Ibig pangang sansalahin, sabi dito, ang Panginoong Hesus ay nagsabi, upang sundin ang buong katuwiran ng tao, at isang halimbawa ang aking ginawa upang kayong lahat ay magkaisang gawin ito. According sa John chapter 13 verse 15. Ginawa pala ito, mga kaibigan, ni Jesus Christ, mga kaibigan. Sabi dito sa John chapter 13 verse 15, upang maging halimbawa. Ginawa ni Jesus Christ ang mga bagay dito upang maging halimbawa sa atin, mga kaibigan. Upang gawin naman natin ang kanyang ginawa. Sabi pa nga ni Juan Bautista, hindi dapat, Panginoon, dapat ako ang iyong bautismuhan. Pero ibig siyang sansalain ni Juan. Ngunit sinabi ni Jesus Christ, pabayaan mo, Juan, sapagat ito'y nararapat sa pagtupad ng buong katuwiran. At lumusong sila sa tubig, saan? Sa Ilog Jordan. At lumusong sila sa tubig at umahon din, mga kaibigan. Yun din, mga kaibigan,
Sa bautismo ay na ibinabautismo sa akin, sabi sa Biblia, ay binabautismuhan kayo according sa kung ang Panginoong Jesus ay binautismuhan kahit walang kasalanan upang magbigay sa atin ng halimbawa, kinakailangan din tayo na gawin din natin ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus upang sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. According sa ayon sa Gawa chapter 2 verse 38. Anong sinasabi sa Gawa chapter 2 verse 38? Anong sinabi ni Apostol Pedro? Magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Magsisi, mga kaibigan, at magbautismo ang bawat isa, no exemption, bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At sa oras din iyon, mga kaibigan, nung nangaral si Apostol Pedro, mayroong 3,000 kaluluwa ang tumanggap sa pangalan ni Jesucristo. Yun, mga kaibigan, pala ang pagtanggap kay Jesus Christ. Yun ang sinasabi sa Biblia na maliban na hindi ninyo kilalan, hindi tanggapin si Jesus Christ, ay mga mamatay din kayo. Mga mamatay. Bakit, mga kaibigan? Ang baptism kasi, nagsisimbolo siya na nagsisisi ka sa iyong kasalanan at nagpalinis ka sa iyong kasalanan. Sapagkat kung sasabihin mo lang, Panginoong Diyos, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, wala pong at hindi mo tinanggap si Jesus Christ sa iyong buhay. Kasi ang proseso kasi, mga kaibigan, sa Biblia, ang mga apostols kasi, mga kaibigan, ang ating ehemplo, at ganon din si Jesus Christ. Yun ang paraan, mga kaibigan, na ipinakita, mga kaibigan, ni Jesus Christ, at ganon din ang mga apostoles, mga kaibigan. So yun, sa Gawa chapter 2 verse 38. Bakit sa pangalan ni Jesucristo? Sapagkat walang ibang pangalan na sukat na sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Gawa 4:12. Walang ibang pangalan. Si Jesucristo lang, mga kaibigan. Bakit? Si Jesus Christ lang ang napapako sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kanyang ang sakit, ang pagpapako niya sa krus, mga kaibigan, napakasakit na ginawa niya. Kahit masakit, kanya paring pinahintulot na mangyari sa kanya dahil, mga kaibigan, sabi pa nga ng isa na dahil 3 silang napako doon sa krus, mga kaibigan, sabi ng isa, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. Pero hindi ginawa ni Jesus Christ dahil napaka-importante ang kanyang role na ginagampanan, ang pagpapatawad ng ating kasalanan. Yun nga, mga kaibigan, according sa Bible, mga kaibigan, na ibig na sanang, dahil maggagabi na, mga kaibigan, ang mga sundalo, mga kaibigan, ibig na si Jesus Christ ay yung mga sundalo, pagbabali-baliin na yung mga buto, mga kaibigan. Dahil sa pagtingin nila kay Jesus Christ, na patay na si Jesus Christ, dahil na i-prophesize din sa Isaiah, mga kaibigan, na hindi mababali yung kanyang mga buto. Ang ginawa ng mga sundalo upang talagang ma-sure nila na talagang patay na si Jesus Christ, ay binangkaw nila sa tagiliran. Ang dugo at ang tubig ay lumabas. Yung dugo at tubig na yun, mga kaibigan, yun ang naglinis sa ating mga kasalanan kung tayo'y lalapit sa ating Diyos. Gaano ka-importante yun, mga kaibigan? Ganito yun. Dahil once naiisip natin ang ginawa ni Jesus Christ, na sabi pa nga sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall have mercy. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa mga tao. Kaya hinayaan na mapako siya sa krus, mga kaibigan. Kung ating naiisip na napaka-importante pala ako sa ating Diyos,
dahil binigay niya ang kanyang buhay dahil sa akin. Kasi sabi sa Biblia, walang John, according sa John mga kaibigan, na yung pag-ibig na yan mga kaibigan ay hindi mapapantayan. Yung ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil sa mga tao. Ganon din mga kaibigan, yun ang sinabi ni Jesus Christ na kung ang isang tao ay sumusunod kay Jesus Christ, sabi sa Biblia, offer also his or her life para sa ating Panginoong Diyos. Yun mga kaibigan, ang importante na yung mga preachers, yung mga nag-preach ng salita ng ating Panginoong Diyos, they sacrifice mga kaibigan para maipangaral lamang po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yun mga kaibigan ang sinasabi sa Biblia. Yun ang pinaka-importante sa lahat mga kaibigan, na dapat tanggapin natin si Jesus Christ mga kaibigan. Yun ang paraan ng pagtanggap kay Jesucristo. Praise God. Ang pagtanggap kay Jesucristo, yung Acts 2 verse 38 o Gawa chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun mga kaibigan, sumampalataya, malinisan ang mga kasalanan, kasi sabi sa Biblia mga kaibigan, according mga kaibigan sa 1 Peter chapter 4 verse 21 or 3 verse 21, sabi nga doon mga kaibigan, na kung hindi ako nagkakamali, according sa 1 Peter chapter 3:21 or 3:21, sabi doon mga kaibigan na ang bautismo ay nagliligtas sa inyo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman. Diba, kung tayo ay naliligo, naaalis yung ating mga dumi sa laman, sa ating katawan. Sabi doon mga kaibigan sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ang bautismo ay nagliligtas sa inyo, hindi sa pag-alis sa karumihan ng laman, kundi nagliligtas sa inyo upang magkaroon tayo ng mabuting budi. Bakit mayroon na tayong mabuting budi? Dahil alam natin na tinanggap na natin si Jesus Christ sa ating buhay. Tayo'y nalinisan na ng ating mga kasalanan. At tayo'y sa next step na yan mga kaibigan, so we'll topic that later mga kaibigan. Sabi dito mga kaibigan, dyan na tayo sa Gawa 4:12. At dito naman, at ito'y may pakinabang lamang sa pamamagitan ng bautismo ayon sa Gawa chapter 2 verse 38, sa Roma 6 verse 3-4, 1 Peter, yun ang sinasabi ko kanina, 1 Peter chapter 3 verse 21. Ang bautismo ay nagliligtas sa inyo, hindi sa paglilinis ng dumi ng inyong katawan, kundi sa pagbigay ng liwanag ng kaisipan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo at saka lamang maging Kristiyano, sapagkat pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Yan mga kaibigan. So, super clear mga kaibigan. Yun pala ang paraan ng pagtanggap kay Jesus Christ. Baka sasabihin mo, si Jesus Christ lang yun mga kaibigan. Pinaka the best example, si Jesus Christ. But mga kaibigan, mayroon pa rin mga tao na ang mga apostolis, ganon din ang ginawa. According sa binasa ko sa Roma chapter 6 verse 3-4 na tayo ay nangalibing kasama ni Kristo, na bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, mabubuhay tayo na mayroong panibagong buhay. Kalakip tayo na namatay kay Kristo, at tayo naman sa ating pag-ahon sa tubig mga kaibigan, yun ang ibig sabihin ng baptism. Sa pag-ahon natin sa tubig, tayo ay nabuhay kalakip ni Kristo, at ang ating mga buhay ay hindi na sa ating sarili. Hindi na sa ating sarili, kundi tayo na po ay lalakad na may panibagong buhay. Panibagong buhay na mga kaibigan, sapagkat si Jesus Christ ay yung tinanggap
Ikaw mga kaibigan, kung tinanggap mo si Jesus Christ dahil siya ay nagpapako sa krus, iyo bang gagawin ang pagkakasalang muli? Yun ang pinaka the best na, for example mga kaibigan, sa isang na preso, hawaray-waray, ano pa ito na preso, nakulong. Yung nakulong na tao mga kaibigan, kung ang isang tao ay nakulong, tapos may isang mabuting loob na tao na binigyan ng piyansa yung tao na nagkasala, na nakulong, mahal ang kanyang pagpiyansa ang tawag dyan. At pagkatapos mga kaibigan, nakalaya yung tao. Ano ang gagawin ng isang tao na nakalaya? Di ba't gagawa siya ng paraan? Ngunit kung hindi siya di ba't gagawa siya ng mabuti? Ngunit kung siya ay patuloy na nagkasala at going to worst pa, ginagawa pa niya ang pinaka-worst na mga kasalanan, wala. Di ba't mga kaibigan magagalit? Yun din mga kaibigan. Si Jesus Christ pumunta dito sa sanlibutan upang maging halimbawa. Si Jesus Christ mga kaibigan, ang kaniyang ginawa ay pangangaral sa salita, sa kaharian ng Diyos upang ang tao ay magbago. Hindi natin nasumpungan na si Jesus Christ ay gumawa ng mga kasalanan. Dahil gusto ng ating Diyos ipakita kung paano mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Amen. So yun mga kaibigan, yun ang pinaka-importante na tanggapin natin si Jesus Christ sa magitan ng bautismo. Ang mga halimbawa nito mga kaibigan ay mababasa natin sa mga gawa ng mga apostoles mga kaibigan. Sa Gawa chapter 10 verse 1 to 5 at Gawa chapter 10 verse 48 mga kaibigan, na si Cornelio at ang buong sambahayan. Si Cornelio ay isang tao mga kaibigan, isa siyang pangulo ng mga sundalo. Sa Cesarea siya nakatira. Pangulo siya ng mga sundalo. Ibig sabihin, malaki na siya. Pinadalhan siya ng anghel, mga kaibigan. Mababasa natin yan sa Gawa chapter 10, verse 1 to 5. At Gawa chapter 11. Sa buong chapter ng Gawa chapter 10 at buong chapter ng chapter 11, mga kaibigan, sa Gawa. Yun ang story ni Cornelio. Pinadalhan siya ng anghel dahil nakita ng Diyos na napakabait ni Cornelio. Mahilig siyang magbigay ng mga limos sa mga tao, matatakutin sa Diyos, mahilig sa kabanalan. Ang tanong, bakit siya pinadalhan pa ng anghel? Dahil sabi sa Biblia, Gawa chapter 11 verse 13, pinadala si Pedro kay Cornelio sapagat si Pedro ang magsasaysay sa kanya at sa buong sambahayan sa ikaliligtas niya at ng buong sambahayan. Kasama ang mga sundalo na sinakupan ni Cornelio, mga kaibigan. Yun, sa sinugo ni Cornelio ang kanyang mga sundalo at pumunta si Apostol Pedro sa kanilang bahay. At doon, mga kaibigan, ipinangaral, mga kaibigan, ni Apostol Pedro according sa Gawa chapter 10 verse 43, 42, 43, sabi doon, mga kaibigan, na sa pangalan ni Jesucristo ang kapatawaran. Si Jesus Christ ang mayroong power na magpatawad ng mga kasalanan. Dahil dyan, mga kaibigan, sa next verses na yan, 43, 44, 45, 46, up to 48, mga kaibigan, napuno sila ng Holy Spirit. Sabi ni Apostol Pedro, mangyari bagang hadlangan ang sinuman ng tubig upang huwag mga bautismuhan ang mga nagsitanggap ng Espiritu Santo? At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. At nang magagayoy, gusto nila na si Apostol Pedro ay makasama pa nila, mga kaibigan, according sa verse 48. Nanatili pa si Apostol Pedro doon. Bakit? Dahil tinuruan sila ng tamang proseso sa pangangaral tamang proseso sa pamumuhay
ng bilang Kristiyano. Yun ang dahilan kung bakit nanatili pa doon si Apostol Pedro. Pinamanhik nilang manatili pa si Apostol Pedro doon sa kanila. Yun mga kaibigan, that's very, yung si Cornelio nga mga kaibigan, hindi yan Israelites. Hindi yan Israelites. Katulad din sa atin sa Pilipinas, we are Gentile people. Sapagkat ang ating mga Diyos noong unang panahon, ating mga ninuno, ang mga Diyos nila ay nasa dagat or sa tubig o di kaya sa mga sa lupa, yung mga hawaray-waray haamon, hagna, adto nag-aalay hirahin mga pagkaon kay ang Diyos adto kuno hagna or di ngani adto baliti or di kaya nasa yun ang mga ninuno nung unang panahon. Hindi pa talaga nakikilala ang tunay na Diyos. Kaya ngayon mga kaibigan, ipinangangaral ang salita ng Diyos dahil sa sakripisyo ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo din ang nangaral sa mga Gentiles. And dahil dyan mga kaibigan, na reach out yung Pilipinas. Kaya dahil sa mga bagay na yan, tayo rin mga kaibigan ay iyon ang sinasabi na nung unang panahon pinabayaan lang tayo ng Diyos sa hindi natin pagkakaalam. Ngunit ngayon, pinag-utos niya sa atin na magsisi sa lahat ng dako, mga kaibigan. Yun mga kaibigan, ang pagtanggap sa magitan ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Si Filipe din nang mangaral siya ng salita ng Diyos, yung ino ko mga kaibigan, according sa Gawa chapter 8, verse 34-35, kung di ako nagkakamali mga kaibigan, lumusong sila sa tubig, yung ino ko, lumusong sila sa tubig at binautismuhan yung ino ko sa pangalan ni Jesucristo. At ganoon din mga kaibigan, si Filipe din na nangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Bawat lalaki at babae na nampalataya sa salita ng Diyos ay nagpabautismo mga lalaki at babae sa pangalan ni Jesucristo. Bakit ulit sa pangalan ni Jesucristo? Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating iligtas kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ikaapat mga kaibigan ay ang pagpapatuloy. Dapat tayong magpatuloy mga kaibigan. Ikalima yan mga kaibigan. Ang ikaapat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. We will be baptized in the Holy Spirit sa pamamagitan ng palagi ang pagsamba mga kaibigan. Praise God. Akin lang pong babasahin. At narito ipinadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Luke 24 verse 49. Sapagkat si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Gawa chapter 1 verse 5. At nang dumating na ang araw ng Pentecostes, ang araw ng kaganapan na ipinangako, na nagkakatipon ang may 120 na mananampalataya at may nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Gawa chapter 2 verse 2-4. Ito ang unang nakatanggap ng Espiritu Santo. Kalakip ang tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika. So yun mga kaibigan, according sa Gawa, ang pagtanggap ng Espiritu Santo mga kaibigan ay nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Ang pangalawang nangyari sa bahay ni Cornelio, ang pangalawa naman mga kaibigan nangyari sa bahay ni Cornelio, yun ang sinabi ko kanina. Habang nagsasalita pa si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakinig. Nangamangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagaloob din naman sa mga hintil. Hintil pala mga kaibigan si Cornelio at ang buong sambahayan ni Cornelio. Dahil narinig nila na ang mga ito ay nagsasalita ng iba't ibang wika
at nagpupuri sa Diyos. Ang pangatlo sa mga alagad ni Juan Bautista, si Apostol Pablo na natagpuan niya ang ilang alagad at sila'y itinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Sabi ng mga alagad, hindi. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo palang tatanggapin. Tugon nila. At silang lahat ay binautismuhan muli ni Pedro sa pangalan ni Jesucristo. Nang ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Yun, Gawa chapter 19 verse 1 to 6. Ating mababasa na ang lahat na tumanggap ng Espiritu Santo ayon sa Biblia ay nakapagsasalita ng iba't ibang wika. Ito'y tanda sa sumasampalataya ang pagsasalita ng bagong wika. Mark 16 verse 17 to 18. Yun ang mababasa natin. Na kung tayo ay tumanggap kay Jesus Christ, tayo ay manampalataya kay Jesus Christ, kahit tayo makainom ng makainom ng may hilo, kung hawaray-waray pa, kahit tayo makainom may nakakalason na pagkain or nakainom ng nakakalason na inumin o pagkain, hindi tayo ano lang ang gagawin, bago tayo kumain, tayo ay manalangin in Jesus name, sapagkat sa pangalan ni Jesucristo mayroong kapangyarihan, mga kaibigan. Yun, hindi tayo malalason. Yun ang kalakip na kapangyarihan ng isang Kristiyano na tumanggap kay Jesus Christ. At kung mayroong mapatungan sa mga kamay ng mga Kristiyano, mga kaibigan, na may sakit, ay gagaling. At ano pa, mga kaibigan, ang kalakip nito ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Speaking in other tongue, hindi naiintindihan na pagsasalita. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Gawa 3 verse 39. Dahil walang pagkakaiba sa atin at sa kanila sa pagbibigay ng Espiritu Santo, kaya nililinis niya ang ating mga puso sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Gawa 15 verse 8 to 9. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, mga kaibigan, nalilinis ang ating puso. Inner ito, mga kaibigan. Kaya yun ang sinasabi sa John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa John chapter 3 verse 3. John chapter 3 verse 5. Except a man be born of water, yun ang baptism in the name of Jesus Christ, and of the Holy Spirit, and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi po makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Yun. At hindi dito, sabi dito, mga kaibigan, at dahil dito, ang tanong ay ganito: tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y sumampalataya at gayon din ang mga pagsasalita ng iba't ibang wika? Bakit ayaw niyong humingi? Sapagkat ibibigay ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Yun ang sinasabi sa Luke 11 verse 13. Ang pagtanggap ng Holy Spirit, hinihingi yun, mga kaibigan, upang mapuno ang isang tao ng Holy Spirit at nakakapagsalita siya ng iba't ibang wika. Ito ang dapat na alalahanin, na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo. Yun ang sinabi ko kanina sa John 3 verse 5. Sapagkat ito'y tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. Yun ang sinasabi sa Ephesians chapter 13 verse 14 at sa Ephesians chapter 4 verse 30. Yung Holy Spirit, mga kaibigan, ay tatak, mga kaibigan, silyo. Yung mga gamit, mga kaibigan, na ipinapadala or binibili mo ko kapag sabi pa nga, do not accept if the seal is broken. Yun, mga kaibigan, may silyo. Yung Kristiyano, mga kaibigan, ang Holy Spirit para, mga kaibigan, ay tatak, silyo, na
kung dumating ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng rapture, according sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 up to 17, yun ang silyo mga kaibigan upang tayo ay mga kaibigan ay madala doon sa kaharian ng Diyos. Yun mga kaibigan, ang Holy Spirit ay tatak sa ating mga kaibigan. So mga kaibigan, yun in my part mga kaibigan, na experience ko ang power of the Holy Spirit mga kaibigan. Praise the Lord. Manampalataya kayo o hindi mga kaibigan, nakita ko mula sa langit mga kaibigan na ibinuhos sa akin yung parang mga bituin na mula sa langit, na ibinuhos dito sa aking katawan, sa aking buong katawan. Dahil sa mga iyan, ako ay natumba mga kaibigan. At dahil doon mga kaibigan, I speak in other tongue. And mga kaibigan, ang gift of the Holy Spirit is mayroong tinatawag na ang fivefold ministry mga kaibigan, yung mayroong apostolis, prophet mga kaibigan, mayroong teacher, at iba pa mga kaibigan na mga gift ng Holy Spirit. I would have to share this mga kaibigan, na nung una mga kaibigan, sa I think kung anong taon yun mga kaibigan, I speak in other tongue na napakatagal. I speak in other tongue. Matagal siya mga kaibigan. Long duration yung speaking in tongue ko mga kaibigan. Hindi ko maintindihan. May time kasi na whenever I speak in other tongue, naintindihan ko. But that time mga kaibigan, hindi ko naintindihan yung speaking in tongue na yun. Kaya mga kaibigan, the next Sunday mga kaibigan, hindi na speaking in tongue, kundi mga kaibigan, talagang pahayag na sinasabi, pumunta kayo doon sa kabulan, sa dapdap, dahil maraming mga tao na tatanggap o mga tao na tatanggap sa Diyos. Yun mga kaibigan, marami pang sinabi doon, but yun lang ang sasabihin ko mga kaibigan. At dahil dyan mga kaibigan, sinabi ko sa aking asawa na, ang aking asawa na pastor mga kaibigan, na di ang tawag ko sa kanya, di. Ano man iti mo masisiring hadto. Ngin papakadto kita dito ha, dap-dap ka po kabulan. Sabi ng aking asawa, kung kalooban ng Diyos, mangyayari yan. Sabi ko, dapat tayong pumunta doon. Dahil mga kaibigan, namamantal yung aking mukha. Dahil parang binaliwala namin yung pahayag ng ating Diyos. Na yung aking mukha ay namantal, mayroong mga nagdakmulan ako nawong. Tapos bagan makatulhiya, makati yung aking mukha. Kaya sinabi ko sa kanya, nung nagkaroon na ng fellowship sa Basay Samar, pinilit ko talaga mga kaibigan na pumunta doon. Dinala ko yung si Ruth Paroko at iba pang mga kapatid natin sa Panginoon. We preached there mga kaibigan, mga 3 araw o 1 week yata. At totoo nga mga kaibigan, dahil sa pag-preach namin doon mga kaibigan, mayroon pala doong church na hindi na sila, nag-stop na sila sa pagsisimba mga kaibigan. Nag-stop na sila sa pagsisimba at dahil doon mga kaibigan, nalaman namin na ganyan pala ang nangyari. Ang aming ginawa, pumunta kami doon sa church at yung sinananay Estela, tumulong sila. Lininisan namin yung church. Napakarami na pong mga bato at mga baras, hawaray-waray. Yun mga kaibigan, pagkatapos nagkaroon kami ng service Wednesday, marami po mga kaibigan ang nagsimba. Halos mapuno po yung church na hindi na nag-stop na sila ng pagsamba doon. Dahil doon mga kaibigan. At dahil dyan mga kaibigan, napagtanto namin na kinausap po namin yung
titigil na sa pagsimba na dapat magpatuloy dahil ang Diyos ay mapagmahal po sa atin. Dahil dyan mga kaibigan, nagkaroon din doon ng crusade doon sa Dapdap, Kapuukan, Kabulan, Kapuukan, Leyte. Nagkaroon crusade at alam ba natin mga kaibigan, almost 30 persons, mga maghahating gabi na po mga kaibigan, dahil matagal po yung preaching ng Word of God. Maghahating gabi na mga kaibigan na ang mga tao ay tatanggap ng baptism, tatanggapin si Jesus Christ in baptism sa malamig na tubig doon sa dagat mga kaibigan. Almost 30 ang tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Yun mga kaibigan, ang sinasabi ko na halimbawa ng power of the Holy Spirit, yung speaking in tongue mga kaibigan. At dito sa power of God ng Holy Spirit mga kaibigan, talagang malalaman natin talaga na mayroon talagang Diyos. Dahil nung unang panahon napaka-devoted ko mga kaibigan, kahit lay minister lang mga kaibigan, nagsisimba kami do. Mga dalagita pa lang ako noon. Kahit lay minister lang, nagsisimba kami. Dahil dyan mga kaibigan, gumawa ang Panginoong Diyos ng paraan upang maitama ang aking pananampalataya sa pamamagitan din ng Bible, sapagkat yung high school kami, mayroong kaming teacher, si Sir si Diosdado Di Pasupil, ngayon ay naging Christian na rin mga kaibigan. Nag-Holy Rosary kami doon. At alam ng Diyos na talagang siya ang aking pinapanalangin at talagang siya ang aking pinananampalatayanan. Kaya gumawa ang Diyos ng miraculous way. Dahil binigyan kami ng Bible ng time na yun, catechism mga kaibigan sa time na yun. Mayroong tinatawag na kirigma. Kaya yun mga kaibigan, yung Bible na yun mga kaibigan ang nagdala sa akin sa tamang landas. Binasa ko ang Bible at ang Diyos ay nagpadala din ng mga ngaral at ganun din mga kaibigan, ganun ang nangyari. Kaya mga kaibigan, importante talaga na mayroong tayong takot at pagmamahal sa Diyos, kasapagat gagawa ng paraan ng ating Diyos na ang kaligtasan talaga ay mapasa atin. Dahil ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Hindi lingid sa kaalaman ng Diyos, lahat ay nakikita ng ating Panginoong Diyos. Yun mga kaibigan, ang sinasabi ko na, again mga kaibigan, nung unang panahon na yan, hindi ko na-experience ang Holy Spirit. Paano mag-speaking in tongue? Hindi ko talaga alam yan. Oo, nananalangin ako, nakakaiyak ako, but speaking in the Holy Spirit, di ko talaga ma-experience. Sa panahon ngayon mga kaibigan na aking tinanggap si Jesus Christ, yan ang sinasabi sa Biblia sa Gawa chapter 2 verse 38 na sinasabi na magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit mga kaibigan ay maghahari na sa ating buhay. Kaya magaan na para sa atin ang paggawa ng mabuti. Dahil sa ating Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Dahil sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit kasi mga kaibigan ang nakapagpapabago sa tao. Marami akong mga kapatid sa Panginoon ng mga pastors na mga kaibigan. Noong unang panahon hindi sila nakakilala sa Diyos. Yung isa nang bubulyaw pa, nagda-drugs, addict talaga mga kaibigan, mahilig sa chicks dahil siya ay binata. Kung sinong chicks na kanyang gusto, talagang mayroong tinatawag na fornication mga kaibigan. But then mga kaibigan, sa magitan lang ng salita na huwag kang mangbulyaw sapagkat yan ay kasalanan, na nakilala niya ang isang babae na nagsabi ng ganyan at
dahil dyan mga kaibigan, tinawag siya ng Diyos, nakarinig siya ng salita ng Diyos. At ngayon mga kaibigan, praise God, purihin ang ating Diyos. Yung drug addict na yun mga kaibigan, yung talagang namamatay ng tao kung talagang walang takot talaga mga kaibigan. Dahil sa, yun nga, lulong sa bisyo, sa mga nakalalising na inumin, binago ng Diyos. At marami pang iba mga kaibigan na mga Kristiyano na talagang binago ng Diyos. Yan mga kaibigan ang power ng Holy Spirit. Wala tayong magagawa kung hindi tayo lalapit sa ating Diyos. Ngunit kung ang Holy Spirit ay mapasa atin, babaguhin tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun mga kaibigan, at ang ikalima mga kaibigan ay ang pagpapatuloy. According mga kaibigan sa Matthew chapter ikalima mga kaibigan, ang pagpapatuloy sa paglilingkod. Sabi sa Biblia, ang manatiling, Matthew 24 verse 13, datapot ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Maliligtas ang tao kung siya'y magpapatuloy sa gawaing Kristiyano mga kaibigan. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi na lulugod ang ating Diyos. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo, tayo'y kalahok sa paligsahan sa mamagitan ng ating pananampalataya ukol sa langit. Kaya't sinasabi niya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo. 1 Corinthians 9 verse 24. At sa ibang bahagi ay sinabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Hesukristo. Praise God. Talagat sinikap niyang makamtan niya ang gantimpala. Kaya ito si Apostol Pablo mga kaibigan, even unto death mga kaibigan. Sabi pa nga niya, for me to live is Christ and to die is gain. Namatay itong si Apostol Pablo mga kaibigan, binalanggo siya at dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, siya ay namatay mga kaibigan. Hallelujah. Kung di ako nagkakamali doon sa Roma. Mga kapatid, sabi dito, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin. Nais kong makamtan ang layuning nais kong makamtan. Yun mga kaibigan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Philippians 3 verse 12 to 14. Ang Panginoong Hesus nagsabi, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yan ang sinasabi sa Matthew 24 verse 13. He that endureth to the end, the same shall be saved. Kailangang magpatuloy ang pananampalataya sa pagsunod o pagtupad sa mga kautusan ng Diyos, tulad ng pagdalo sa mga pagtitipon kasama ang mga anak ng Diyos sa pananalangin, maging sa mga papighatian bilang mananampalataya. Kailangan patuloy na maglingkod hanggang sa iyong kamatayan o sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yun mga kaibigan, yun ang pinaka-importante sa lahat, na talagang magpatuloy tayo mga kaibigan. So yun mga kaibigan, ang 5 steps of salvation o 5 bagay na kinakailangan para sa ating kaligtasan. 5 paraan para tayo ay maligtas. Yun ang sinasabi sa Biblia. Yun ang mga steps of salvation mga kaibigan, nga kailangan nating gawin sa ating buhay, na tanggapin natin ang ating Panginoong Diyos. Salamat sa ating Panginoong Diyos na siya'y nagbigay ng pagkakataon upang maipangaral ang salitang ito. Sa mga Kristiyano dyan mga kaibigan, please share this one sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Sabi sa Biblia sa Roma chapter 1 verse 16, kung di ako nagkakamali, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Unay sa Grego at gayon din
Unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat mga kaibigan, kung wala tayong, hindi natin ito gawin mga kaibigan, malagim ang ating kasasapitan. According mga kaibigan sa Revelation 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya sa Diyos, sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yung ikalawang kamatayan, napakalagim yun mga kaibigan. Baka sasabihin mo, walang problema dahil patay na ako sa mga pagkakataon niyon. Hindi po mga kaibigan. According sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, narito isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga na according sa 52 na ang mga patay ay in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta, ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli, sapagkat itong may kamatayan, itong nabubulok na katawan ay kinakailangan magbihis ng hindi na nabubulok, at itong may kamatayan ay magbihis na wala ng kamatayan. At sinasabi sa Biblia, saan na, kamatayan ang iyong tibo, ang pagtatagumpay mo, sapagat wala ng tibo, waray na laraan kamatayon, wala ng tibo ang kamatayan mga kaibigan. At yun, dahil yun mga kaibigan, sabi sa Biblia, according sa 1 Corinthians chapter 15, verse 20, kundi gimbanhaw gud Hesukristo, ngan amo inin pinasisikaran nga pagbabanhawon gud it mga patay. Amo iton siriha waray-waray. Ngunit si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay, at ito ang dahilan mga kaibigan na tayo rin ay bubuhayin. According sa John chapter 5 verse 28 to 29, huwag ninyong ipanggilalas ang mga bagay na ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay kasama ng ating Diyos. Yon ang tinatawag doon na sa eternal life, new heaven and new earth, according sa Revelation 21 verse 1, at nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa, at sa 4 papahiri ng Diyos ang mga luha ng kanilang mga mata, at wala ng kapighatian, wala ng mga kahirapan. Ngunit mga kaibigan, sa pagpapatuloy natin sa John chapter 5 verse 28-29, sabi, ulitin ko nga mga kaibigan, dahil memory verse ko lang, kasi yung aking mata mga kaibigan ay hindi na talaga nakakita sa maliliit na mga, at wala akong eyeglasses. Sabi dito, ulitin natin, John chapter 5 verse 28, at magsisilabas ang nagsisigawa ng mabuti sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay din na magmuli sa paghahatol. Saan yung paghahatol mga kaibigan? Doon mga kaibigan, sa second death. Mabuti kung death mga kaibigan, mamamatay, hindi. Sabi doon sa Revelation 20 verse 10, at ang diablo na dumadaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Pahirapan doon. Mababasa din yan mga kaibigan sa ibang libro sa Lucas, Mateo. At sabi doon mga kaibigan, pahirapan araw at gabi magpakailanman. Sasabihin mo, sa diablo lang yun, sa mga tao lang yun, sa diablo yun lang yun, so mga kampon lang yun ni Satanas. Hindi. Dahil mga kaibigan, sinabi sa Biblia sa Revelation 20 verse 15, at kung sino mang hindi nasumpungan sa aklat ng buhay ay ibinulid din sa dagat-dagatang apoy. At ang dagat-dagatang apoy na yun mga kaibigan, yun ang sinasabi, pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Walang hanggan mga kaibigan. Hindi mo sasabihin, Panginoon, pwede bang 80 years lang ako dito sa impyerno? Dahil doon sa lupa, 80 years naman ako, nabayaran ko na yung aking kasalanan. Hindi pwede mga kaibigan.
everlasting, pahihirapan, araw at gabi, magpakailan-kailanman. Mark chapter 9 verse 48, kung di ako nagkakamali, o 47, mababasa dyan mga kaibigan. Sabi doon mga kaibigan, kung ang mga mata mo ang dahilan na ikaw ay nagkakasala, dukitin mo, tanggalin mo. Mabuti pang may isang mata ka lang na makakapasok sa kaharian ng Diyos, na may dalawang mata kang maibubulid sa impyerno. Anong ibig sabihin dito mga kaibigan? Ibig sabihin dito na dukitin, tanggalin. Ibig sabihin dito, stop sinning. Unda nga pagbuhatin sala. Stop sinning. Ayaw na pa, tigil mo na ang pagkakasala. Kung ang mga kamay mo ang siyang dahilan na maibubulid ka sa impyerno, putulin mo. Mabuti pang may isa kang kamay na mapupunta ka sa langit kaysa may dalawang kamay ka na maibubulid naman ang buong katawan mo doon sa impyerno. At yung paa mo, kung nagkasala, putulin mo. Ibig sabihin, stop sinning. Yun mga kaibigan. Dahil mga kaibigan, doon sa impyerno, na may bubulid sa impyerno, na doon sa impyerno, ang apoy ay hindi namamatay at ang ulo ay hindi rin namamatay. Bakit mga kaibigan? Dahil sinabi sa Biblia saan na kamatayan ang iyong tibo? Wala nang tibo ang kamatayan. Waray na kamatayon. But, mayroong tinatawag na soul. Yung soul kasi, yun ang nakakaramdam. But mayroong katawan na hindi nabubulok. Pero ang soul, yung katawan na hindi nabubulok, ang soul, nandyan ang soul. Ibig sabihin, nakakaramdam ng napakasakit na, sabi pa nga sa Biblia, magwawalwalit dila tungod kapaso. Ganda mo pa nga iba nga ginyakan ha Biblia. Kaya mga kaibigan, gusto ng ating Diyos mga kaibigan na tayo ay mamuhay na mayroong kabanalan. Tanggapin natin si Jesus Christ sa ating mga buhay. Sabi sa Biblia, makamtan man natin ang buong sanlibutan kung kapahamakan naman ng ating kaluluwa. Waray gamit it nga tanan. Kaya kung tayo ay nagsisikap dito sa sanlibutang ito upang magkaroon ng magandang buhay, tayo naman mga kaibigan ay mamamatay. Yan kasi ang sabi sa Biblia, na lahat tayo ay mamamatay. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Mamamatay tayo. But mga kaibigan, ang pinaka-the best na ating paghandaan, yung eternal life. Walang hanggang buhay. Yun mga kaibigan. Sapagat malagim doon sa impyerno. Sabi doon, ang hindi mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas, durugutit paglaga, nagniningas sa apoy at asupre. Apoy at asupre. Di ba't mga kaibigan yung bulkan? The element of vulcan is asupre. Pag nabutunganit bulkan, pumuputok yung bulkan mga kaibigan, lumalabas yung mga asupre, yung mga apoy. Yan mga kaibigan, sa ilalim yan ng lupa. And God is telling us mga kaibigan na there is really, hell is real. Ang impyerno ay talagang totoo. If hell is real mga kaibigan, new heaven and new earth is very real. Sabi pa nga mga kaibigan, ang kaligtasan ay waray piritay, hindi pinipilit. Ngunit pero ngadto ha impyerno, waray liwat bari-baray. Sa impyerno, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako pwede, no, hindi. Talagang nangyayari na ibubulit talaga sa impyerno. Kung an kaluwasan waray piniritay, an impyerno liwat, waray bari-baray. Yun mga kaibigan. Kaya gusto ng ating Diyos, kaya nga siya ay nagpapako sa krus dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya yun ang sinasabi sa Biblia, kung hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ, na siya'y namatay at nabuhay, mag-search po tayo.
Totoo ba ang sinasabi sa Biblia na si Jesus Christ ay nabuhay o natao didakan Maria? Pinanganak siya kay Maria at napako sa krus at namatay at nabuhay sa 3 araw. Search even mga kaibigan sa encyclopedia pa yan mga kaibigan o saan pa tayo datating. Nandoon talaga, natotoo talaga. Kung ayaw mo pang maniwala, mayroon nga mga tao na pumupunta talaga sa lugar na pinakuan ng yung ginbaktasan ni Jesus Christ doon sa bukid ng Hagurguta. At tinitingnan nila kung totoo ba talaga. Mag-search po tayo. Kundi Kristo gimbanhaw gudi kang han mga patay. Ngan amo inin pinasisikaran nga pagbabanhawon gud it mga patay. Ito po ang basihan na tayong lahat ay bubuhayin at magkakaroon tayo ng everlasting life. Pili po tayo. Everlasting destruction. Mayroong buhay din na walang hanggan, but everlasting life na kasama ang Diyos. Yun, mga kaibigan. Kung di po tayo nananampalataya sa ating Diyos, tumingin ka lang sa langit. Sinong tao makakagawa ng langit, ng lupa, ng napakalawak na dagat? Sinong tao ang marunong gumawa ng binhi, ng bigas, ng palay? Di ba't sabi sa Biblia, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Dahil ang palay na ating kinakain, ang binhi, ay galing sa Diyos. Tayo lang ang nagpaparami ang tao dahil sa high-tech na ngayon, napaparami yung mga palay, napaparami yung mga isda. Ngunit, ang simulan talaga dyan mga kaibigan, ang katinikangan is God. According sa Genesis, sabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Karoon ng kung ano, mga tanim, mga hayop. Nagkaroon. Yun mga kaibigan. Kaya, napakatagal na siguro yung preaching ko. Nawa mga kaibigan, please share this word of God. Tayo'y manalangin. Purihin ka pa ni Jesus sa walang hanggan Ama. Lord, maraming salamat po Diyos sa lakas na iyong binigay, Panginoon. Nawa o Diyos na itong salitang ito ay mapalaganap, Panginoon Jesus, sa buong sanlibutan, O God, kahit sa Pilipinas lang, O Diyos, na makarinig ang mga tao na dapat, Panginoon Jesus, ay gawin at basahin ang Biblia, sapagat ang Biblia, Panginoon, ang nagagabay para sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Ama, sa lakas na ibinigay. Lord, patuloy po kaming nananalangin na ikaw magbigay ng karunungan, ng malusog na pangangatawan, ng lakas, Panginoon Jesus, sa next na mga gawain pa namin. Salamat, Panginoon Jesus, sa mga taong kakarinig ng mga salitang ito. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw ang gumabay. Hipuin mo po ang kanilang mga puso, Ama, upang ang kaligtasan ay mapasa kanila. Maraming salamat po, Diyos. I trust in you. I trust your Holy Spirit na adik Ginoo. Tariyawan ka, waray katapusan. In Jesus Christ, I pray. Amen. God bless po mga kaibigan.